Mahigit 2,000 pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan dahil sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sa ngayon, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat sa mga lugar na apektado ng bagyo. May ulat on the spot si Mark. Mark? Pia, ang pamantayan ng Philippine Coast Guard kapag storm signal number 1 pa lang ay bawal na talagang pumalaot kahit na yung malalaki. So yung maliliit na mangingisda at malalaking passenger vessel ay hindi na pwede. Kaya naman ipinag-utos na yan ng Coast Guard. At pero sa kabuuan ay 2,999 na stranded passengers pa lamang yung naitatala nila. Malaking kabawasan daw ito sa mga previous nila historically na mga umaabot ng 8,000 higit pa. At ito daw yung usually yung mga bagyong in-underestimate. Ito kasing si Yolanda, ito'y hayan pa lamang, nasa labas pa lang ng PAR ay ina-anticipate na nating magiging malakas. Kaya naging maaga ang mga advisory na bawal ng pumalaot. Nandito ako sa Manila Bay. Dito, kalmadong-kalmado pa yung dagat at nakikita mo, naririto pa rin yung mga maliit na mangingisda. Umariya pa sila kanina umaga at nakahuli pa ng mga tilapia dito sa may Manila Bay. At kanilang tansya hanggang mamayang hapon, pwede pa raw silang umariya. At itong nakapila na ito na maliliit na bangka, hanggat naririyan pa yan, ibig sabihin ay sa pakiramdam ng mga mangingisda ay ayos pa yung dagat. Kasi pag lumaki na raw yung alon, yung kinatatakutang storm surge, kaya binabantayan din ito maging ang Manila Bay. In a few hours kasi papasok na si Yolanda, ay dilipat na nila yan dito sa pagitan ng dalawang seawall. No? Dahil yan yung shelter ng mga maliliit na sasakyang pandagat para hindi humampas yung mga bangka na ito sa bato dito sa may seawall. Kuyang, sa tingin nyo ngayon, safe pa, ligtas pang umarya, pwede pa makahuli? Pwede pa makahuli. Sa malinaw pang dagat. Hindi maalon. Anong palatandaan ninyo pagka hindi na, kailangan nyo nang lumikas dito? Ay dumilim na, pag lakas ng humangin, likas na. May mga ano rin kayo rito, no? Di ibig sabihin niya, mga lutuan nyo, mga gamit nyo rito, pagka lumakas na, kakargahin nyo, alisin nyo na. Among mga gamit, yakit means pa taas. Itong si Bagyong Yolanda, Manong, in-expect natin hanggang mga Sunday daw. Ano epekto nito sa inyong hanap buhay? Okay lang ito kasi mahina naman eh. Mahina namang... Ngayon, mahina pa ngayon. Pagka lumakas na. Ay tatago na kami din. Lumikas na kami. Sapagkat syempre, mahalaga na may buhay, ano? Kaysa sa yung kanilang mawawalang hanap buhay, bagamat malaking bagay sa kanila yung kawalan ng pagkakataong makapangisda. Pero ngayon, Pia, okay pa naman. Maraming mga bangka, pinuntahan din namin yung port, yung maliit na port doon ang bumabiyahe mula Manila Bay papuntang Bataan. Nakatali na yung mga lansya na bumabiyahe at tayo na bilang paghahanda na rin nila sa pagdating ng masungit na panahon dito in a few hours. Pia? Pero Mark, meron ba kayong nakikita dyan yung mga sumasaway, no, doon sa mga iba na talagang baka pilitin nila na maglayag pa o di kaya lumapit dyan sa baybayin o kaya maghintay, no, hanggang sa lumaki yung mga alon? Sa mga port terminal, meron. Ibig sabihin, syempre, stricto yung Coast Guard dyan. Hindi naman makakalayag yung mga yan. Kagaya nung pinuntahan namin na terminal, na port, na bumabiyahe ng pabataan, stricto dyan. Hindi ka makakalayag. Pero yung tinutukoy ko halimbawa itong mga maliliit na mangingisda, kanya-kanyang pakiramdaman yan. Wala kung kanina pa kami rito sa Manila Bay, wala naman ditong otoridad na magsasabi sa kanilang, bawal lang umarya, alisin nyo na yung mga bangka nyo. Wala. Pakiramdaman at sila rin lamang ang nagdidesisyon kung sila aalis na o hindi pa. Yeah. Alright, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.